أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muli, mga sisters in Islam, magandang umaga po, isang mapagpalang umaga sa lahat ng mga sisters natin na nandito ngayon sa Saudi Arabia. At isang magandang hapon, mapagpalang hapon po sa mga sisters natin dyan na kasamahan natin na nandyan sa Pilipinas. So ngayon, we were still in biography of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang panahon sa Madina, ang talambuhan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, alhamdulillah, halos nakakaano na po tayo. Halos natatapos na po natin ang ang tinatawag na biography, the self-nectar of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ginawa po natin ng lahat para ito ay mag-summary, masummary po natin paunti-unti para at least naiintindihan naman po natin. So last week po, kunti lang yung na-discuss natin, yun yung about sa mga fawaid o mga kainaman o kahalagahan ng mga nangyaring mga digmaan o labanan sa loob ng Madina. So ngayon, halos papalabas na po ang mga digmaan o lumabas na po ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa panahon niya sa pagkikidigma sa loob ng Madina bagkus siya ay lumabas na. At yan naman yung mga sinasabi ko sa inyo na mga dapat nating talakayin. So ngayon, ito yung mga paksa na dapat nating talakayin. Unang-una, ito yung tinatawag na mga ang Hudyo, ang mga paksa na dapat talakayin, ang mga Hudyo ng Bani Mustaliq o tinatawag na Bani Muraisi. Okay, Bani Mustaliq o Bani Muraisi. Ito ay mga taga-Madina rin sila pero labas ng Madina. Malapit lang sa Madina. Okay? Meron din niyang history patungkol sa kaugnayang history sa talambuhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang mga paninirang puri kay Aisha radhiyallahu anha, dapat alam natin yan, lalong-lalo na kayo mga sisters natin. So diyan nangyari yung mga paninirang puri kay Aisha, ang Ummul Mu'minin radhiyallahu anha. Pangatlo, ang panglilinlang ng mga mapagkunwaring Muslim. Okay, so dito natin malalaman kung ano naman yung ginawang mga panlilinlang ng mga Muslim. Sila ang tinatawag na sila Abdullah ibn Ubay ibn Salul. So inshallah subhanahu wa ta'ala, ayan yung mga andi natin, mga dapat nating mga talakayan at saka iba pang mga ekspedisyon. So inshallah subhanahu wa ta'ala, yan po ang mga dapat nating talakayin. Una, pagkatapos ng digmaan sa Badr, sa Khandak, sa Ahzab, sa Banu Qurayza, sa lahat ng mga nangyaring digmaan sa Madina mismo, at nalaman naman natin, may sa Badr nanalo sila, sa Uhud natalo sila, sa Ahzab nanalo sila, may mga ibang mga ano na lahat sila ay nanalo at meron din silang mga panahon na natalo sila. Napag-isipan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kailangan na nilang magsimulang pumasok sa mga iba't ibang mga karatig bayan o lugar. Stop na. Kumbaga, ititigil na nila yung defense position. Okay? Ang gagawin naman nila ay pagsalakay. Sila naman yung sasalakay. So yan yung mga napag-isipan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi kung ating titignan doon sa mga kwento sa Badr, sa Ahzab, halos lahat ay ang sinasalakay ang Madina, ang mga Muslim. Okay? Yun yung senaryo ng kwento. Yun yung nangyaring senaryo sa lahat ng mga labanan. Pero dito, napag-isipan na ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kailangan ng mawala sila sa defense position. Sila naman yung susugod. Sila naman yung papasok sa mga karatigbayan. Sila naman yung yun na yung magiging paraan nila sa pagpapalaganap ng Islam. Okay? So napakahaba ng kwento nun. Naibalita, ito yung nangyari. Nung panahon na tapos na yung Ghazwat Ahzab, Ghazwat Khandak, ito yung huli natin na-discuss nung last. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yes, ngayon, gagawa na tayo ng mga pwersa, mga grupo,
na dapat pumunta sa mga karatigbayan ipaparating ang Islam. So meron silang mga way kung paano ipaparating ang Islam. Ito na, pinayagan na sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ito gagawin ng propeta kung hindi ito pinayagan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit ito ang problema. Naibalita kay propeta na mayroon na namang isang grupo o isang angkan na nagtatangkang pasukin ng Madina. At ito ay pinamumunuan ni Haritha ibn Abi Darar. Si Haritha ibn Ad-Darar. Ibn Abi Darar. Isa yan sa mga tinatawag na mga Hudyo na mga munafik na malapit sa Madina. Meron din silang pwersa. So ngayon napag-isipan niya, dahil katatapos lang ng labanan sa Ahzab, maaaring mahina pa ang pwersa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O maaaring pagod pa sila, although walang nangyaring mga konfrontasyon o totoong labanan doon sa Ahzab o Khandak, dahil nga nagkaroon sila ng isang malaking ginawang kanal kaya hindi makapasok yung almost 10,000 na mga munafikun at saka mga kufaru Makkah sa Madina dahil nga doon sa ginawa nilang napag-isipang tactics ni Salman al-Farisi na napakalaking kanal, pa isa-isa lang sila nakakapasok, so walang nangyaring labanang konfrontasyon o matinding digmaan. Ngunit dahil inabot sila ng isang buwan o sobra pa sa isang buwan, napag-isipan ni Haritha ibn Abi Darar na mahina pa ang o kaya sabi nating nanghihina pa o pagod pa ang mga Muslim, ang mga Ansar at mga Muhajirun. So napag-isipan niya, siya ay tumipon na naman ng grupo ang kanyang angkan at tinipon na naman niya ang si Haritha ibn Abi Darar ay taga Mustalik, malapit sa o sa lugar na tinatawag na Mustalik, okay? So mamaya di-discuss natin yan kung ano ba yung tinatawag na Mustalik. Okay. Ngayon napag-isipan niya, kailangan na naman nating pasukin ng Madina. Kailangan matigil na ito dahil baka dumating yung panahon na tayo naman yung pasukin ng mga Muslim. Tayo naman ang pasukin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So napag-isipan niya, kailangan na 'tong matanggal, kailangan na silang matanggal sa Madina. Yan ang napag-isipan ni Haritha ibn Abi Darar. So pinuntahan na naman niya yung mga iba't ibang mga tribo, mga angkan. Yung mga nakasali sa Ahzab at saka yung mga hindi pa nakasali sa Ghazwat Ahzab at ibang labanan. Pinuntahan niya ito, kinausap niya ito. Kailangan nating mapatumba ang Muslim community na binubuo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ito na naman yung plano. Ngunit, nabalitaan ito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil nga sinabi ko sa inyo nung panahon natapos na yung mga labanan sa loob inside Madina, napag-isipan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ituloy pa rin niya yung kanyang mga tinatawag na mga saraya, yung mga maliliit na mga mandirigma niya na umaabot sila ng 10 hanggang 12 na pinapaikot niya sa loob o sa labas ng Madina. Sila yung tinatawag na sabi nating tinatawag na mga intelligence o tinatawag na mga sabi natin mga guard o tinatawag na mga sekretong mga mandirigma. Pinapadala niya ito. So nung nabalitan nito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nagpadala siya upang makasigurado ang isang balita na ito, upang masigurado ng isang balita na ito, ay ipinadala niya si Buraida ibn Aslami. Kabilang ito sa mga sahaba. Sabi niya, "Ya Buraida, punta ka sa Bani Mustalik at itanong mo sa kanila o alamin mo sa kanila kung totoo ang kanilang binabalak." At nasigurado ito ni Buraida mismo sa ginawang commander ni Haritha. Nakausap niya ito at totoo ang sinasabi ng mga balita, narinig na balita na gumawa ng isang grupo o gumawa na naman ng isang plano ang mga Hudyo at ito ay pinamumunuan ni Haritha na isang leader ng Bani Mustalik. So that time, sinabi ko nga sa inyo, napag-isipan na ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tama na. Wag na tayo sa defense position. Tayo naman yung susugod. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinipon niya ang mga
sahaba, ang mga Ansar at mga Muhajirun, at sila ay sumugod, sila ay naglakbay papunta sa Bani Mustalik. Hindi naman ito malayo sa Madina, pero meron pa ring pagod. Okay? Ang problema dito, alam naman natin na binigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng isang miracles. Di ba, nabanggit ko sa inyo dati na sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ah, siya ay binigyan ng miracles na nusirtu birra'di masiratu shahr. Sinabi niya, hindi pa nangyayari ang labanan sa loob ng isang buwan. Ako pa lang ay susugod sa mga kalaban, ay nararamdaman na ng mga kalaban ng takot at pagsuko, o tinatawag na kumbaga natatakot sila sa pakikipaglaban. So that time, nalaman ito. Nung una pa lang, hindi ito magawa-gawa ni Haritha dahil natatakot siya. Nandun na yung takot niya eh. Kaya nga siya pumunta sa mga iba't ibang mga tribo. Pasensya na po kayo at medyo nagsimula ng lamig kaya nag-iiba yung mga boses natin. So yun na nga, si Haritha, isang buwan pa lamang, umatagal na takot siya. Hindi nga siya sumama ang Bani Mustalik, hindi nga sumama doon sa Ghazwat Ahzab dahil natatakot sila. So ngayon, mga sisters in Islam, ito yung nangyari. Nalaman ito ni Haritha. Nalaman niya na susugod ang mga Muslim. So, medyo hindi pa siya naniniwala kasi bakit agad-agad na nalaman at bakit ngayon ang sumusugod na ang mga Muslim? Dati sila yung sinusugod. So parang hindi pa siya naniniwala. Ngunit, natakot ang Bani Mustalik. Ito, nung napagtanto na ni Haritha, na totoo pala, nagpadala siya ng mga tao. Nadala niya, siguraduhin nyo nga kung totoo yung balita na darating ang mga Muslim. At nung papunta na ang mga Muslim, nakasama ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at malalaking mga sahaba. Si Umar ibn al-Khattab, si Ali ibn Abi Talib, si Abu Bakr as-Siddiq, si Uthman, lahat ng mga sahaba, si Abdurrahman ibn Auf, si Talha, si Ubaidah, lahat ng mga commander, mga tigasin na mga sahaba kasama ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So may pinadala ang Bani Mustalik. Inutusan ni Haritha, tignan mo, salubungin mo kung totoo ang sinasabi nila. Ang mga balitang naririnig natin. So pag punta ng mga inutusan ni Haritha, nakita niya na handang-handa sumugod at makipaglaban ng mga Muslim na pinamumunuan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang problema, sinabi ko nga sa inyo, dahil ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay binigyan ng isang tinatawag na miracle na hindi pa dumarating yung labanan, ay natatakot na yung mga kalaban niya, na natakot ang mga Bani Mustalik at sila ay nagkahiwa-hiwalay. Bawat isa umalis. Siguro yung ibang grupo pumunta sa ibang lugar, yung ibang grupo pumunta sa mga ibang tribo, yung ibang grupo pumunta sa mga kamag-anak nila sa ibang lugar. Naghiwa-hiwalay sila. Nandoon yung takot. At pagdating ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon sa angkan ng Bani Mustalik, wala na yung mga mandirigma. So narinig ng mga karatig bayan at narinig ng mga iba't ibang tribo na gustong sumama sa Bani Mustalik na natakot ang Bani Mustalik. So anong nangyari? Dahil sila ay mga munafik, dahil sila ay nakikipaglaban para lang sa kanilang sariling kagustuhan, hindi tulad ng mga Muslim na sila ay nakikipaglaban para kay Allah, para sa Islam. Yun ang sinasabi ko sa inyo nung last na pagkaibahan ng nasa puso ng mga Muslim at nasa puso ng mga munafik. Ang munafik, makikipaglaban pang sariling kagustuhan lamang. Pero ang mga Muslim, para sa Allah, para sa Islam. Kaya yan yung isang pinakamalaking naging dahilan upang manalo ang mga Muslim. So nalaman ito ng mga iba't ibang tribo. So ano nangyari? Nanaig sa kanila, natakot sila, nanginig sila sa takot na baka sila naman yung next na pupuntahan ng propeta dahil naiba na yung strategy ng propeta at mga Muslim. Dahil noong una, napag-isipan, nung una, ang nasa isip nila, sila yung laging sinusugod. Nasa defense position lamang sila. Pero ngayon,
ay new strategy. Ngayon, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at saka mga sahaba, mga Ansar, mga Muhajirun, sila naman ang sumusugod sa mga iba't ibang bayan, mga karatig lugar, mga sabi na nating mga iba't ibang angkan. So natakot yung ibang angkan. Natakot yung iba so yung iba nag-iisip na sila na magmu-Muslim sila. Yung iba naman nag-iisip na sila na tatakas sila. Yung iba naman lilipat sa ibang lugar. Yan na isa sa magandang naging epekto ng naisip na plano ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So yun na nga, pumunta ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mga sahaba, dumating sila doon sa Bani Mustalik. Kaya ito tinawag na Bani Mustalik. Kasi meron itong isang ilog doon sa lugar ng Bani Mustalik. Kasi isa ito sa malapit sa ilog na pinagkukuhanan ng mga ah, iniinom tubig, ganyan, yung pandilig ng mga halaman. Doon nag-stay ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya ito tinawag na lugar ng mga Mustalik kasi dahil doon sa tubig na yun o Muraisi o Bani Muraisi. Isa lang yan. Bani Mustalik o Bani Muraisi. So, isa yun sa mga sinabi ng ating mga ahlut tarikh na ito ay tinawag na Bani Mustalik dahil nga doon sa malapit sila sa tubigan, may mga ilog. Okay? So, pagdating nila doon, wala na yung mga mandirigma, wala na yung mga kalalakihan. Sino yung mga naiwan? Naiwan yung mga kabataan, naiwan yung mga kagamitan, naiwan yung mga negosyo, naiwan yung mga kababaihan. So, nung panahon dati, sa pakikipagdigma, kung ano yung mga naiwan ng mga mandirigma ay kukunin. So, ang ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi nila sinaktan yung mga kabataan, hindi nila sinaktan yung mga um, hindi na sinaktan yung mga kababaihan. So ano yung nangyari? Ano yung nangyari mga sisters? Kinuha nila yung mga kabataan, kinuha yung mga kababaihan, pinapunta sa Madina. Okay? So, hinahanap ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pinahanap niya sa kanyang mga mandirigma kung nasaan si Haritha. So, nahanap nila si Haritha, nagtatago si Haritha, meron siyang mga guards, meron siyang mga mandirigma, nagkaroon ng labanan. Pero kunting labanan lamang dahil nagsitakas na nga yung mga mandirigma nila. So, napatay nila si Haritha sa oras na yun. Napatay nila si Haritha. At kinuha nila ang lahat ng mga ari-arian ng mga Bani Mustalik o Bani Muraisi at isinama ang kanilang mga kabataan, mga anak at mga kababaihan sa Madina. At ito rin, kung siguro nababasa niyo dyan, isa ito sa naging dahilan kung bakit napangasawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Juwairiya. Si Juwairiya ay anak ni Haritha. Anak ni Haritha. Isang leader ng mga Bani Mustalik, ng mga Hudyo na gustong sumalakay sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito yung lagi natin sinasabi sa mga Hudyo o sinasabi sa mga taong, bakit ang Propeta napakarami niyang asawa? Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi ito mag-aasawa kung hindi ito sa pahintulot ng Allah. Kung hindi niya ito pinaalam sa Allah subhanahu wa ta'ala. So mayroong hikmah dito. Mayroong ditong hikmah, wisdom ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito ay, si Juwairiya ay anak ni Haritha. Okay, na leader ng mga Hudyo. So ito yung nangyari. Nung nahuli na nila lahat ng mga kababaihan, mga kabataan, nabalitaan nila na isang babae na anak ni Haritha. So ito ay inasawa, pinakasalan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Juwairiya. Bakit? At ito ang naging dahilan ng pagmuslim ng lahat ng mga Bani Mustalik. Siyempre, anak ng leader na pangasawa niya Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ano yung mangyayari? Lahat ng kanyang mga angkan, mga tribo, lahat sila ay nakapag-isip. Wala nang leader namin. Ngayon ang kanyang anak ay napangasawa ng isang propeta. So ano nangyayari? Lahat sila ay nag-Muslim. Isa yun sa naging dahilan, mga sisters in Islam, na napangasawa niya si Juwairiya na anak ni Haritha, at ngayon naging dahilan na lahat ng mga Bani Mustalik ay naging mga Muslim. Isipin yun mga sisters in Islam. So bakit sinasabi ng mga Hudyo na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nag-aasawa sa pangsariling kagustuhan lamang? Pero kung isipin nyo, ito ay nag-asawa siya dahil para sa Islam, para sa maslah. Ngayon, after nun,
Nangyari na yung Bani Mustalik, walang nangyaring malaking labanan, pero ito yung dapat nating isipin. Bakit ba 'di ba marami tayong nakuwentong mga labanan pero hindi natin masyadong tinalakay. Marami diyan, marami tayong nabanggit pero kasi konti lang yung ano nabanggit sa kuwento. Pero ito, walang nangyaring malaking labanan. Sumugod lang ang propeta, nagsitakbuhan ng mga mandirigma, nahanap nila yung pinuno, pinatay nila, nasama nila yung mga kabataan, mga ari-arian, mga kababaihan na pangasawa ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Juwairiya. Wala masyadong nangyaring labanan, pero bakit natin kinukuwento? Dahil meron ditong mga nangyaring mga mahalagang paksa. Okay, una, pagkatapos ng pagsugod ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Bani Mustalik, nung natapos na, bumalik na sila ng Madina. May isang pangyayari sa pagitan ng mga Ansar at mga Muhajirun. Ulitin ko sa inyo, ang Ansar, sila yung mga taong orihinal na taga Madina. Mga Muhajirin, sila naman yung mga taga Makkah na naglakbay patungo ng Madina. Para maintindihan, huwag po natin kakalimutan yan. Kung magkakaroon man tayo ng mga exam o tinatawag na evaluation, hindi ko po tatanggalin ang question na yan. Okay? Nung time na yun, syempre hindi maiwasan, mag-alyansa na, magkaibigan ng Ansar at Muhajirin. Nagkaroon ng isang kunting alitan, may isang muhajir, na bigla niyang nasipa ang isa sa mga Ansar. Siguro nagkukwentuhan o nag-aasaran sila, bigla niyang nasipa. Nagkaroon sila ng alitan na muntik na silang magkaroon ng malaking giyera. Ano nangyari? Nung time na yon, siyempre iba yung Ansar, iba yung Muhajirin. Yes, ginawa silang magkakapatid ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pinagkapatiran sila ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sila ngayon ay Ansar at Muhajirin ay sila magkakapatid. Pero kahit nga tayo sa magkakapatid nagkakaroon ng alitan, nagkakaroon ng problema. Di ba? So that time, nung nasipa ng isang muhajir na mula Makkah, ang isa sa mga Ansar, siyempre nagalit. Normal na magalit ang isang tao. Nagalit yung Ansar na yun. At tinawag niya ang mga Ansar. O mga Ansar, sinaktan ako ng isa sa mga Muhajirin. Nagulat sila siyempre. Bakit ito ginawa ng isang Muhajirin? Bakit ito gagawin ng isang kapatid namin? So, dumating yung mga Ansar. Pero siyempre yung mga Muhajirin, hindi rin nila kayang iwanan yung kanilang kapatid na Muhajirin. So dumating din yung mga Muhajirin. Ano nangyari? Muntik na silang magkaroon ng isang komprontasyon o labanan. Ngunit, buti na lang andyan ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, andun ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam upang ayusin ang kanilang mga gusot o mga problema. So sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pinaliwanag na sa kanila ang mga syaitan, ang gustong-gusto ng mga syaitan na pinaghihiwalay ay yung mga taong nagmahalan, yung mga taong nagkaisa. So tayo ngayon ay senyales na nagkaisa, nagtulungan, nagmahalan para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag tayong papatalo sa syaitan. Ha? Malaki na ang ating natatapos. Tayo ay nakakabuo na ng isang malaking Muslim community. At tayo ay nagpapalaganap na ng Islam. Tapos mangyayari ito sa atin, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So lahat sila ay nagmamahal sa propeta, pinapakinggan nila ang propeta. So bumalik na naman nawala ang kanilang mga galit at bumalik na naman ang kanilang pagkakaisa. Ngunit, ito ang dapat nating ano yun. Narinig ito ng mga munafikin, mga munafik. Narinig nila. At ang pinuno nila ay si Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Alam naman natin na siya yung isa sa tinatawag na pinaka-leader ng mga Hudyo, si Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Okay? So that time, pero si Abdullah ibn Ubay ibn Salul, nag-Muslim na yung kanyang anak na si Abdullah. Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Okay? So si Abdullah ibn Ubay ibn Salul, alam natin kung gaano siya mag-isip, kung paano siya mag-isip. Kung mayroong Firaun ng mga taga-Makkah na si Abu Jahal, meron ding Firaun ng mga taga-Madina na si Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Okay? Kung meron tayong napaka masamang ugali sa Makkah, meron din naman tayo sa Madina. At yan si Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Okay. Nung narinig niya na nagkaroon ng alitan yung mga munafik, yung mga Ansar at Muhajirin, sinabi niya sa mga tao na
babalik siya ng Madina, pupunta siya ng Madina kasama yung lahat ng mga iba't ibang tribo upang palayasin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at saka mga muhajirun, mga Muslim. Bakit 'to ginagawa ng mga muhajirun? Pinatuloy natin sila, pinatuloy natin ang mga Muslim sa Makkah, tinulungan natin sila, pinatira natin sila, pinakain natin sila. Tapos ngayon tayo naman yung babaliktarin nila, tayo naman yung sasaktan nila. Ngayon nagsimula na, gumagawa ng issue si Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Gumagawa siya ng issue para at least mapukaw, magising yung lahat ng mga hinanaing ng mga taga-Madina, mga Hudyo at mga Muslim, kahit ang mga Ansar sa panahon na yon. So anong sinabi niya? Dapat mga kapatid, palayasin natin ang mga muhajirun, palayasin natin ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya tuloy natin sila, wala silang utang na loob, pinakain natin sila, tinulungan natin sila. Tapos ngayon, sasaktan nila yung isang kapatid nating Ansar. Gumagawa siya ng issue, mga sisters in Islam, dahil si Abdullah ibn Ubay ibn Salul ay hindi, kumbaga sa ano, nasasaktan siya dahil, o kaya nagagalit siya dahil siya yung dapat siya yung leader ng mga taga Madina, pero nakuha ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nang malaman ito ang nangyari. Ito ay sinabi na ng mga munafik at sinabi na ni Abdullah ibn Ubay ibn Salul sa lahat ng mga tao sa Madina, mga Hudyo, mga Muslim, na papalayasin nila ang propeta, papalayasin nila ang mga Muslim. Nang malaman ito ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agad niyang pinuntahan si Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Siyempre, hindi sila pwedeng magdigmaan agad eh. Kasi sabi ko nga sa inyo, nung panahon ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Madina, ay merong kasunduan ng mga Hudyo, mga Muslim, mga Ansar, mga tao doon. Pero gano'n pa rin ang instinct o mindset ng mga Hudyo. Yes, merong kasunduan. Pero sinabi ko naman sa inyo yung mga last na kwento na gumagawa pa rin sila ng paraan para masira yung mga kasunduang iyon. So that time, pinuntahan ito agad ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi na nagdalawang isip. Tinanong niya ang mga munafik, tinanong niya si Abdullah ibn Ubay ibn Salul, totoo ba ang inyong sinasabi na nakarating sa akin na palalayasin niyo ko, tatanggalan niyo ko ng karapatan sa Madina at mga muhajirin? Sabi ng mga munafik, hindi totoo yan, ya Rasulullah. Hindi yan totoo. Ang mga nagsinungaling ang mga munafikun. Nagsinungaling si Abdullah ibn Ubay ibn Salul. At ito yung nangyaring malaking kwento o malaking tafsir o aya sa Surah Al-Munafiqun. Gusto ko sanang anuin natin dito pero napakahaba nun mga sisters. Pero inshallah subhanahu wa ta'ala, bibigyan natin ng oras yan. Ano ba yung nangyari doon sa time na yun? Bakit ito tinawag na Suratul Munafiqun? Inshallah, kung may time tayo, natin to, ilalagay natin ito. Kasi mayroon itong napakalaking parte sa kwento ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imagine nyo, binigyan sila o nagkaroon ng sura ang mga munafikun sa Quran, Surah Al-Munafiqun, dahil nandoon ang lahat ng kanilang kasinungalingan. Nandoon ang lahat ng kanilang kalapastanganan. Nandoon ang kanilang lahat ng mga kaugaliang hindi magaganda. Kaya nga Surah Al-Munafiqun ay verse ng mga munafik. So inshallah subhanahu wa ta'ala, kung meron tayong fursa, oras, inshallah i-discuss natin yan. Pinalaki ng mga munafik ang pangyayaring ito upang masira ang koneksyon ng mga Ansar at mga Muhajirin. Gumawa sila ng issue, pinarami nila yung issue. Dahil hindi nga nila kaya makipaglaban natatakot sila. Gumawa sila ng issue para at least nasisira yung ugnay ng Ansar at mga Muhajirin. Pero alhamdulillah, nandiyan ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay. Yan yung isang mahalagang nangyari sa panahon ng Bani Mustalik. Pagkatapos ng labanan sa Bani Mustalik, muntik nang magkaroon ng digmaan o labanan ang mga Ansar. Itong masakit sa atin, Ansar at Muhajirin, lahat Muslim. Which is nangyari na po ito sa panahon natin. Subhanallah, astaghfirullah. Huwag naman po sana mangyari ito ng tuluyan o parati. Okay? So, nung panahon na yun, muntik nang magkaroon ng labanan ang Ansar at Muhajirin. Kaya mahalaga ang kwentong Bani Mustalik kasi hindi natin ito malalaman kung hindi ito nangyari sa panahon ng angkan ng Bani Mustalik. Yan yung una. Pangalawa, isa rin sa mahalagang pangyari pagkatapos ng labanan sa Bani Mustalik. Alam natin, nung dumating ng propeta sa Madina, meron silang mga paglalakbay. Naglalakbay ang propeta, may kasama niya mga sahaba, mga mandirigma.
Sa tuwing naglalakbay sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay meron siyang pinapasama sa kanyang mga asawa. Meron siyang pinapasama sa kanyang mga asawa na, maaaring nagbibigay ng suggestion, maaaring tumutulong sa kanya sa, lahat ng gawain ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilang isang leader, dapat nandiyan ang iyong asawa. Kung marami kang asawa, dapat nandiyan ang iyong mga asawa upang tulungan ka, bigyan ka ng isang magandang suggestion. Isa yan sa mga dapat niyong ugaliin, mga sisters in Islam. Bakit ito ginagawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dahil sa tuwing nagkakaroon ng mga problema, ay humihingi siya ng suggestion sa mga sahaba at humihingi siya ng suggestion sa mga kababaihan o mga asawa niya. So kayo, isa yan sa pinakamalaking parte niyo bilang meron kayong asawa na sa tuwing nagkakaroon ng mga problema, nagkakaroon ng tinatawag na mga, sabi nating pagsubok ang iyong asawa, ikaw ang tutulong magbibigay sa kanya ng suggestion. Yan ang isa sa mga hikmah, wisdom ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oo, siya ay propeta, nabi, pero siya pa rin ay humihingi ng suggestion sa mga kasamahan niya at sa mga tinatawag na mga, asawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sa paglalakbay na iyon, ay kasama niya si Aisha radhiyallahu anha. Ang naisama niya si Aisha radhiyallahu anha. Habang sila ay naglalakbay, ito yung kwento. Habang naglalakbay ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasama ang mga, sahaba, kasama niya si Aisha radhiyallahu anha. Si Aisha radhiyallahu anha, that time kasi may bata-bata pa siya, eh. Siya yung pinakabatang napangasawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na anak ni Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhuma. Okay. That time, ang mga asawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 'pag sila naglalakbay, meron itong sinasakyan na parang isang maliit na kubo na dinadala ng mga mandirigma. Binubuhat nila ito. Hindi nila pinaglalakad ang mga asawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doon nila ito nilalagay at para at least nakaproteksyon at hindi nakikita ng mga tao. So yun yung kaugalian nila. So dala-dala nila si Aisha radhiyallahu anha habang sila naglalakbay. Merong mga mandirigma, sabihin natin yung alam niyo yung maliit na kubo tapos binubuhat ng mga mandirigma. Okay? Yun yung ginagawa ng mga sahaba radhiyallahu anhum ajma'in. At yun ang ginagawang sakayan ng mga asawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So si Aisha radhiyallahu anha, that time, habang sila naglalakbay, syempre nasa hulian sila, yung mga kababaihan, humingi ng, oras si Aisha radhiyallahu anha na tumigil muna. Tumigil muna sila, pero yung mga mandirigma tuloy pa rin sila sa paglalakbay. Okay? Naglalakbay pa rin sila. Kasi gustong sabihin nating, mag-CR, gustong pumunta sa CR ni Aisha radhiyallahu anha. So, that time, ang Aisha radhiyallahu anha, bumaba siya, tapos nasa gilid ang mga mandirigma. Si Aisha radhiyallahu anha, siyempre ang mga kababaihan, may mga kasama din siya. Pero that time, pumunta si Aisha sa may malayong lugar at doon siya sabi nating nag-CR. At nung time na yon, nagpahinga siya. Nagpahinga saglit. At habang siya ay nagpapahinga, pagkatapos ng kanyang pagpapahinga, nung siya ay aakyat na doon sa maliit na kubo upang maglakbay muli, okay, maglalakbay silang muli, napansin niya na nahulog yung kanyang bracelet, yung kanyang, sabi nating ginto na bracelet. So hinanap niya. Siyempre si Aisha kasi medyo bata-bata pa, hindi siya masyadong mabigat. So akala ng mga mandirigma nakasakay na si Aisha. Akala na nakasakay na doon sa maliit na kubo na iyon, o tinatawag na hawja. Pagpunta niya doon, bumaba siya agad dahil nga hinahanap niya yung kanyang bracelet. So, ano nangyari? Habang siya ay bumaba, dahil nga medyo bata-bata pa siya Aisha radhiyallahu anha, yung mga sahaba naman na nagbubuhat ng maliit na kubo na iyon, ay lumarga na sila. So akala nila nandoon si Aisha. Lumarga ng lumarga ng lumarga. Si Aisha naman, hinahanap niya yung kanyang bracelet. Hinahanap niya yung gold na bracelet niya. Hanggang sa
nung mahanap niya ito at pabalik na siya, hindi niya mahanap yung kanyang sinasakyan. Natakot siya, sabi niya, "Nasaan sila? Saan pumunta yung mga sahaba na kasamahan namin?" Anong nangyari? Hindi doon umalis si Aisha radhiyallahu anha, baka sakaling bumalik pa sila. So hanggang inabot sila ng gabi. Hanggang inabot ang inabot ng gabi, ang Aisha radhiyallahu anha doon na siya nakatulog sa pagod sa oras na iyon at nung kinaumagahan, okay? Nung kinaumagahan, ito yung nangyari. Nung kinaumagahan, isa sa mga sahaba ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang kanyang trabaho, ito ay isa sa ito, isa sa kanyang mga trabaho, siya yung nagpapahuli. Sa strategy kasi ng pagkikidigma, merong nauuna, merong nasa gitna, at merong din sa hulian. So isa sa inutusan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na magbantay sa huli ay si Safwan ibnul Muattal. Si Safwan ibnul Muattal. Siya, nung umaga, habang siya ay naglalakbay, sinusundan niya ang mga sahaba at ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, may nakita siyang isang babae na nakatalukbong na nakasuot ng itim, na nakahiga doon sa may disyerto. So nakita ni Safwan ibn al-Mu'attal, nung nakita niya, naisip niya agad na ito si Aisha radhiyallahu anha. Sinabi niya lang sa kanya, sinabi na, "Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un." So nagising si Aisha radhiyallahu anha at nagtalukbong. Nagtalukbong siya. Dahil nagulat siya sa oras na iyon. So ano nangyari? Si Safwan ibn al-Mu'attal, dahil meron siyang kamelyo, pinasakay niya doon. Sumakay doon si Aisha radhiyallahu anha para habulin nila yung mga mandirigma o sila Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngunit umaga na yon. So ano nangyari nung time na yon, mga sisters? Nung pagdating nila doon, siyempre, dahil sa dami nila, akala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nandoon ang kanyang asawa doon sa bahay na iyon. Dahil sila may naka-assign doon. Alam na, akala din naman ng mga sahaba nandoon ang Aisha. So that time, nakita nung paparating na si Safwan ibn Mu'attal at si Aisha na nakasakay doon sa kamelyo, nakita sila ng mga sahaba. Siyempre, umaga na yun eh. So ito yung nangyari. Nung nakita sila ng mga sahaba mismo, mayroong mga Muslim o mga sahaba na nag-isip ng hindi maganda sa propeta ay sa kay Aisha radhiyallahu anha at kay Safwan ibn Mu'attal. Bakit dalawa lang sila? Bakit magkasama sila pero dalawa lang sila? Bakit nahuli sila? Ano nang ginawa nila? Subhanallah. Ito yung tinatawag na su'udhan. Hindi pa nila alam kung ano yung nangyari, pero nag-isip na sila ng masama. At ito ang ugali ng mga tao sa panahon natin ngayon. Subhanallah. So that time, ang nakakita lang sa kanila, mga Muslim, di ba? So sila pa yung unang nag-isip ng hindi maganda kay Safwan ibnul Mu'attal at kay Aisha radhiyallahu anha. So that time, pumunta na sila doon. Hindi sila kinonfronta. Bumalik si Aisha sa kanyang maliit na kubo na binubuhat ng mga sahaba hanggang sa dumating sila sa Madina. Pagdating nila ng Madina, dahil nga sa chismis, mga sisters in Islam, yung mga nakakita, nakalimutan ko yung mga pangalan nila, inshallah, sasabihin ko din sa inyo. Tatlo sila kung di ako nagkakamali. Yung tatlong mga chismoso na yun, at chismosa, meron pa kasing isang babae dun kung di ako nagkakamali. Pati lalaki, ito pati sa mga lalaki meron din pala. Hindi lang meron, talagang meron. So that time, yung kwento, yung napag-isipan nilang hindi maganda, na kwento nila. Kinuwento nila sa iba't ibang mga Muslim, yung iba hindi naniniwala, yung iba hanggang sa kumalat ng kumalat ng kumalat. Sabi nga nila, ang chismis may pakpak yan. Lumilipad at lumilipad yan kahit saan. So, narinig ito ng mga munafik. Okay. Kailangan na naman natin gumawa ng paraan. Narinig ng mga munafik at lalong-lalo na si Abdullah ibn Ubay ibn Salul, ang leader ng mga Hudyo. So narinig nila ito, kinuwento nila ito, kinalat nila ito ng asawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay gumawa ng isang hindi magandang bagay.
Subhanallah. Gumawa siya ng isang bagay na karumal-dumal, gumawa siya ng bagay na hindi maaaring gawin ng isang babae, subhanallah. Kinalat nila ito. Si Aisha radhiyallahu anha hindi niya alam. Hindi niya ito alam. Kasi wala naman siyang ginawa, 'di ba? Ikaw na babae, wala ka namang ginawa, hindi ka magre-react. Pati si Safwan ibn al-Mu'attal hindi rin siya nag-react dahil hindi niya nga wala silang ginawa. Okay. Pero ito kasi ang mindset ng tao, eh. Ha? Yung hindi mo pa alam yung nangyari pero meron ka ng suggestion. Subhanallah. Iwasan natin 'yan. Napakalaking kasalanan 'yan. Mamaya madi-discuss ko sa inyo kung ano yung nangyaring kasagutan sa pangyayaring iyan. Okay. That time kumalat na hanggang sa narinig ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Narinig niya ito. Sabi niya, "Ano kaya 'tong issue na ito?" Inalam niya. Pero sa kabutihan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yes, nagalit siya, nagtampo siya, kasi baka totoo, baka hindi totoo, hindi niya alam, eh, hindi naman niya nakita, eh. Pero nandun yung tiwala niya sa asawa niya, nandun yung tiwala niya sa asawa niya, okey? So that time, nagkasakit si Aisha radhiyallahu anha, nagkasakit. Dati, isa sa ugali ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, grabe yung sweetness niya kay Aisha radhiyallahu anha. Pero dahil nga doon sa, sinasabi natin na, mga bali-balitang kumakalat, siyempre nagagalit ang propeta, nagtatampo siya pero hindi niya pinapakita kay Aisha. So that time, napansin ito ni Aisha. Sabi niya, "Bakit nawala yung sweetness sa akin, nawala yung dating pag-aaruga sa akin ng propeta Muhammad." Hindi naman nawala, nabawasan. Pero normal yun sa mga lalaki. Gano'n din naman sa babae. Hanggang sa hindi pa nagiging maliwanag ang tinatawag na issue na ito. Inalam ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang lahat ng anggulo ng issue na ito. Siyempre kailangan mo munang alamin, idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, 'pag may dumating sa inyo na isang kwento na hindi maganda, hindi kaaya-aya, karumal-dumal, fatabayyanu. Dapat mo munang alamin kung totoo o hindi. Okay? So ito ang nangyari. Si Aisha radhiyallahu anha nalaman niya yung mga nangyari. Umiyak ang Aisha radhiyallahu anha. Umiyak siya dahil hindi niya ito ginawa. Yung mga balitang kumakalat na kinalat ng mga ibang mga Muslim, subhanallah, kung nagkalat nito, hindi naman ito kakalat kung hindi dahil sa mga Muslim, di ba? Dahil hindi naman ito alam. Hindi naman ito alam ng mga Hudyo. Ang nakakita dito ay mga Muslim, na mga kasama ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imagine niyo, gumawa ng kwento kaya Aisha radhiyallahu anha ay mismong Muslim. So doon nasusubok ang pananampalataya ng bawat isa. So si Aisha radhiyallahu anha, pinatawag niya pinatawag niyang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sinabi niya na doon muna ako sa aking ama na si Abu Bakr Siddiq. So si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi niya na ito pinigilan upang at least malaman niya rin yung mga nangyari at pumunta doon si Aisha radhiyallahu anha. At nalaman din ito ni Abu Bakr Siddiq. Si Abu Bakr Siddiq, alam natin yung kanyang pananampalataya. Si Abu Bakr Siddiq, nagtitiwala siya na walang ginawa ang kanyang anak. Si Abu Bakr Siddiq, hinihintay niya ang sagot ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ganun din ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero bilang isang lalaki, normal lang yun na ikaw ay tinatawag na magalit o magtampo sa mga ganung bagay. Okay? Pero hindi ito ang magandang ano, hindi ito tinalak ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi niya iniwan ang Aisha hanggang sa hindi napapatunayan ang mga nangyaring issue na ito. So that time, mga sisters in Islam, pumunta ang propeta kay Aisha radhiyallahu anha. Pumunta siya. May discuss natin kung sino yung Safwan, okay? Okay. Pumunta si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Aisha at tinanong niya, "Ya Aisha, ano ba talaga ang totoong nangyari?" Si Aisha radhiyallahu anha hindi niya kayang sagutin ng basta-basta ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalong-lalo na hindi niya kayang sigawan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Galit siya, pero hindi niya kayang sigawan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi niya, "Ya abati." Tinanong niya si Abu Bakr, "Ano ang dapat kong sabihin kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam?" Sabi niya, "O aking anak, hindi ko alam ang dapat sabihin kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Tinanong na naman niya ang kanyang ina, "Ya ummi," sabi niya, "Ano ba ang dapat kong sabihin kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam?" Sabi ng kanyang ina, "Hindi ko rin alam ang dapat sabihin."
Hanggang sa nagsalita si Aisha radhiyallahu anha. Nagsalita siya. Sinabi niya, "Ya Rasulullah, kung sasagot ako na may nangyari, ako ay naging sinungaling. Kung sasagot ako na walang nangyari, hindi rin ako papaniwalaan. Hihintayin ko na ang kasagutan ng Allah subhanahu wa ta'ala." At mga kapatid sa reliyong Islam, ito yung sinasabi ko sa inyo na kasagutan na nabanggit ito sa Suratun Nur. Nabanggit ito sa Suratun Nur na binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kasagutan dito at doon na ikwento. Inshallah subhanahu wa ta'ala, saan ba yun? Hindi ko na ilagay. Pasensya na po kayo. Nabanggit ito sa Suratun Nur. Nabanggit sa Suratun Nur na ah, kung ano yung nangyari sa oras na iyon. Okay? So, doon sa oras na iyon, mga sisters in Islam, doon na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Innal ladina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal itham walladina tawalla kibrahu minhum lahu adzabun adzim." Katiyakan ang mga yaong nagdala ng napakatinding kasinungalingan at pagbibintang ay pagbibintang ay grupo na kabilang sa inyo. Subhanallah. Sila yung mga Muslim, mga sahaba na nagkalat ng kwento na ito, kaya nalaman ng mga Hudyo at kaya nakakuha ng pagkakataon yung mga Hudyo para ikalat ang ganitong pangyayari. O kayo na mga Muslim na ito ay pagbibintang na kahalayan sa ina ng mga mananampalataya ni si Aisha, kalugdan ng Allah, radiyallahu anha, kalugdan nawa siya ng Allah. Huwag ninyong ituring na ang kanilang sinabi ay nakasama sa inyo, sinabi ng Allah, kundi ito ay nakabuti sa inyo dahil sa naging bunga na idinulot nito na pagtatanggol sa ina ng mga mananampalataya at paglinis sa kanyang pagkatao at pagtatanggi sa kanya. So mga sisters in Islam, ito ay naging isang malaking aral sa lahat ng mga Muslim na napakarami. Ha? Mga sisters, akala natin ang munafik lang ay yung mga munafik talaga. Hindi. Minsan pati yung mga kapwa nating mga kaibigan, akala natin kaibigan natin yung pala ay kalaban natin. So ito, mga sahaba mismo ang nagkalat nito. Ito yung mga unang aral na dapat nating doon nasusukat ang pagiging totoong Muslim. Okay, may napakaraming naniwala kay Aisha radhiyallahu anha at maraming hindi naniwala sa kanya. Okay, sa side naman ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza ja'akum fasiqun binabayin fatabayyanu." Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay isang leader. Yes, hindi siya pwedeng kumampi agad sa Aisha. Yes, mahal niya ang kanyang asawa. Hindi rin agad na hindi niya papaniwalaan yung kwento. Bakit? Dahil may mga aya na bumababa na bago mo husgahan o hatulan ng isang bagay, ay kailangan mo muna ng mga katibayan. Aral din yun, mga sisters in Islam. Ano pa yung mga aral na dapat matutunan dito? Ang Abu Bakr Siddiq ay anak niya si Aisha. Yes, nandun ang kanyang pagmamahal sa kanyang anak. Nandun din ang kanyang ina. Pero ang ganitong hidwaan ng mag-asawa ay dapat inaayos ng mag-asawa. So inayos ni Aisha, inayos ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Although ang propeta ay isang nabi, pero nandoon pa rin yung respeto. So ano nangyari? Inayos nilang mag-asawa. So dapat ganun din tayo bilang isang mga Muslim. Ito yung dapat natin gawin sa ating mga isip. Gawin nating mindset natin na kapag nagkaroon ng alitan ng mag-asawa, meron tayong mga anak na may mga asawa, kung meron silang hindi pagkakasundo, okay? Ayusin muna nila. Ayusin muna nila. Kung hindi nila kayang ayusin, tsaka tayo pumasok na mga magulang. Okay? Hindi tulad ngayon na nagiging sanhipan ng hidwaan ng mag-asawa ay dahil doon sa mga magulang. So, napakaraming aral na dapat matutunan dito. So, isa pa sa mga dapat nating matutunan dito, mga sisters in Islam, ay ang mga munafik, ang mga Hudyo, ay gagawa at gagawa ng paraan para masira lamang ang mga Muslim. Lalong-lalo na ang mga, sabi nating, mga leader ng mga Hudyo, hindi sila titigil na hindi masira ang Islam. So hanggang ngayon, mula noon hanggang ngayon, mga sisters in Islam. So imagine nyo, isa rin sa mga dapat nating malaman dito, isa sa mga ginagawang
hakbang ng mga kalaban natin ay sinisira nila ang pangalan ng mga lider at pangalan ng mga pamilya ng isang lider. So gano'n ang ginawa nila sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Binigyan nila ito ng isang kwento ang asawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam upang magkaroon ng kaguluhan. So tignan nyo, isa ito na isa ito sa pinakamalaking hikmah na dapat nating malaman na mismo ang luminis ng pangalan ng Aisha radhiyallahu anha ay ang Allah subhanahu wa ta'ala. So dapat nating malaman yan mga sisters in Islam. So ito nga, nabanggit ko sa inyo, walang malaking nangyaring labanan sa Bani Mustalik. Ngunit isa ito sa mga tumatak na kwento sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil maraming nangyari. Yun nga nabanggit ko sa inyo, yung napangasawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Juwairiya, anak ni Haritha, na leader ng mga Bani Mustalik. Tapos nagkaroon ng labanan, muntik na magkaroon ng labanan yung mga Ansar at mga Muhajirin dahil sa mga kagagawan ng mga munafik. At pangatlo, ito nga yung kwento na binigyan ng isang malaking issue ang Aisha radhiyallahu anha, at mismo ang sumagot dito ay ang Allah subhanahu wa ta'ala. So ngayon, nung panahon na ah, nangyari ito mga sisters in Islam, ah, dahil nga merong si Safwan, inshallah subhanahu wa ta'ala, dahil sa medyo mahaba-haba pa ito, inshallah subhanahu wa ta'ala sa next na topic natin ay i-discuss natin kung sino ba si Safwan ibnul Mu'attal. Sino ba siya? Bakit kailangan natin siyang pagkatiwalaan? Okay? So dito nabanggit natin mga sisters na pagkatapos ng lahat ng mga issue na ito, ang Allah subhanahu wa ta'ala mismo ang sumagot. Sinagot niya hanggang sa panahon natin ngayon. Okay? So kung sino man yung mga tao nag-iisip ng masama kay Aisha, mismo ang Allah subhanahu wa ta'ala ang sumagot sa kanya. So ngayon, pagkatapos ng mga labanan sa Bani Mustalik, yung napatay nila yung pinuno nila, tapos yung mga ekspedasyon yung mga issue na nangyari dun sa mga Ansar at mga Muhajirin, si Abdullah ibn Ubay ibn Salul, di ba nabanggit ko na sa inyo, na nagsinungaling siya, napapasukin nilang Madina. Okay? Siya yung nagkalat, siya rin yung pinakamalaking nagkalat doon sa issue ni Aisha radhiyallahu anha. Kinalat niya ito hanggang sa kumala sa lahat ng mga karatig bayan at mga Hudyo. Okay? Nagtipon-tipon sila para sugudin ng Madina. Pero ang anak ni Abdullah ibn Ubay ibn Salul na si Abdullah din yung pangalan, anak niya, pumunta siya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nagpaalam siya, "Ya Rasulullah." Muslim siya, "Ya Rasulullah. Kung ano-ano na yung naririnig kong mga issue na papatay nila ang aking ama na si Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Oo, siya ay Hudyo, siya ay munapik. Pero hindi ko kayang makita na iba yung pumatay sa kanya. Ako na lang yung papatay sa kanya, ya Rasulullah. Para matapos na yung problema na ito, yung issue na ito." Alam niyo ang sagot ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Huwag mong gagawin yan. Huwag mong gagawin yan dahil ayaw kong isipin ng ibang mga tao na kahit Hudyo ang iyong ama, dahil meron tayong kasunduan, ay papatayin ko na lamang siya ng walang dahilan o kaya ipapapatay ko siya sa iyo. Hindi maganda yun. Hindi magiging magandang aral yun sa lahat ng mga Muslim. Kung isipin niyo, kung pumayag ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ipapatay niya yung si Abdullah ibn Ubay ibn Salul sa kanyang anak, magkakaroon tayo ng isang malaking problema sa panahon natin ngayon. Dahil pwedeng maging dalil, maging hatol ng mga ibang tao na pwede palang papatay ng amay, ang ama na na masamang ugali, ang ama na tarantado, ang ama na ganito, ganyan, subhanallah. So magiging dalil yun. So yun ang wisdom ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So anong nangyari sa oras na yun mga kapatid sa reliyong Islam? Nung panahon na susugod na ang mga Hudyo muli kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at saka ah, pinamumunuan ni Abdullah ibn Ubay ibn Salul, ang mismong pumigil sa kanila ay si Abdullah, ang anak ni Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Sinabi niya, hindi kayo pwedeng pumasok ng Madina hanggang sa hindi dumarating ang pahintulot ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So anong nangyari? Imbis na tanggalin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Madina at mga Muslim, ang natanggal sa Madina ay si Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Dahil hindi niya kayang tiisin ng kanyang anak, hindi niya kayang patayin ng kanyang anak. So, nang nangyari, sila yung nakaatras. At sila yung hindi makapasok ng Madina, at hindi sila nakapasok ng Madina kung hindi ito kautusan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So bilang panghuli, mga sisters in Islam, inshallah si Safwan, i-discuss po natin yan sa mga susunod. Isasabay po natin doon sa mga ibang topic.
mga ekspedisyon na ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nung panahon na yun, sabi ko nga sa inyo, wala na sa defense position ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sila na yung sumusugod. Sila na yung pumupunta sa mga karatigbayan. So ang ginawa niya, gumawa siya ng mga iba't ibang mga mandirigma na pinamumunuan ng mga malalaking sahaba. Unang-una, si Umar ibn al-Khattab, gumawa siya ng isang grupo. Siya yung pinapapunta sa mga ibang mga karatigbayan para tanungin sila ay magmumuslim o sila ay magkikipaglaban o magbibigay ng buwis o kung ano yung mga dapat nilang gawin. Si Ali bin Abi Talib, si Abu Bakr as-Siddiq, si Abdurrahman bin Auf at marami pang ibang mga sahaba. So, nagsimula na yung pagpapalaganap ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng Islam at unti-unti nang pinupuntahan ng mga karatigbayan na malapit sa Madina hanggang sa dumating yung panahon na lumabas pa sila sa Madina at inshallah subhanahu wa ta'ala ito pa yung panahon na madidiscuss natin na muling papasok ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Makkah. Hindi pa ito yung Fathu Makkah, okay? Pero pupunta ng Makkah pero hindi sila pinatuloy ng mga taga Makkah. So mga sisters in Islam, alhamdulillah, nakakuha na naman po tayo ng aral ng kwento patungkol sa history ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at inshallah subhanahu wa ta'ala ay dudugtungan pa po natin ito. Napakabilis ng oras. Parang kanina 10 AM lamang, ngayon 11 na po. So napakabilis ng oras. Inshallah subhanahu wa ta'ala may mga oras pa po na dudugtungan natin ang ating mga kwento patungkol sa talambuhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanggang doon na lamang akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. So yun lamang po mga sisters. Baka wala po kayo. Meron po ba kayong clarification o tanong? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Tanong ko lang yung sa Surah Nur, anong aya po yon? Aya 11 to 20. 11 to 20. Inshallah, pag ano din natin, inshallah. Isama natin dito sa ano natin, inshallah subhanahu wa ta'ala. Pati Ustad, yung sinabi mo si Aisha na dinadala sa parang sa isang malitlit na bahay taong dumadala. Hindi ba po sa kamilyo yung mga asawa ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa taas ng kamilyo? Ano po, merong iba't iba, merong mga panahon na ito ay nakapatong sa kamelyo, meron din yung panahon na binubuhat mismo ng mga mandirigma. Kasi protection yun sa mga asawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na baka mamaya may mangyari sa kanila. Kaya mismo sila nagdadala doon sa mga maliliit na hauja. Kung doon nagkakamali, yun yung tawag doon sa Arabic hauja. Inshallah, pwede natin ipakita dito sa screen next yung mga itsura ng ganung maliit na kubo na iyon. Okay? Okay, Wallahu ta'ala jazakallah alam. khairan. Alhamdulillah, jazakallah khairan, Ustad. Afwan po, Sister Afwan. Yes, meron pa po ba? Ustad, yung tungkol sa pagpapakasal ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa anak ng kalaban niya, meaning applicable sa atin ngayon na magpakasal tayo sa benefits only of the family or shall we say business. Okay, ganito yan sisters. Ang pag-aasawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lahat yan ay kautusan ng Allah. Lahat yan ay nagmula sa Allah. Okay? So kung ito ay hikmah, dahil ito ay paraan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para mas mapalaganap ang Islam, okay? Ito ay special sa kanila. Okay? Ito ay special sa mga propeta. So, wallahu ta'ala alam, sa panahon natin ngayon, kung ikaw ay magpapakasal lamang o isang tao magpapakasal lamang sa business matter, ay wallahu alam, hindi ko po kayang sagutin yan dahil yan po ay isang malaking mas'ala. Inshallah, pwede nating i-research yan. Pero ang alam ko mga sisters yan, yung mga ganyang senaryo na pagpapakasal ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ah, sa mga ganyang panahon ay utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ay mga hikmah, wisdom na inutos niya sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, pwede natin swayin ang ating parents or relatives in that matters po, Ustad. Okay, so, sinabi ko, di ba, na narinig niyo po yung mga fatwa ng ating mga ulama na sa panahon natin, hindi po natin pwedeng pilitin ng babae. Hindi po pwedeng pilitin ng babae sa pag-aasawa. Okay? Kung alam naman natin
na hindi naman gumagawa ng masama yung ating anak na babae, bakit natin pipilitin sa gano'ng bagay? So, dapat po ang pagpapakasal ng ating mga anak o kaya ang isang babae, dapat nandoon pa rin yung ano, nandoon pa rin yung pag-oo niya, nandoon pa rin yung tinatawag na ano, yung, sang-ayon siya, okey? So, marami po 'yan, napakalaking mas'ala po 'yan mga sisters in Islam. Inshallah Subhanahu wa Ta'ala dagdagan pa po natin ang ating research patungkol diyan para at least hindi po tayo nakakabitaw ng mga hatol patungkol diyan. So, 'yan po yung mga nais kong iparating sa inyo. Jazakumullahu khairan, syukran po sa inyong pakikinig at alhamdulillah nakakuha na naman po tayo ng mga aral patungkol sa history ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukran, jazakumullahu khairan. So, puwede na po nating stop yung recording natin.